Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po Good sa inyong evening. lahat. Yun. Welcome po sa First Baptist Church. Ako nga po pala si Ate Vic. Ako po si Kuya Ep. Ayan, Yan. welcome po sa inyo. Kuya Ep, bago tayo magpatuloy, acknowledge muna natin yung mga Oo, bisita ang natin. dami natin. Kaso hindi ko makita. Oo, spot. kasi yung ilaw, yung lakas. Ayan, pasensya na po, Oo. hindi namin kayo nakikita. Oo. Yung ilaw lang po nakikita namin. Oo, sige, Pero yun usog po, tayo konti dito. Yan, Makita yan. natin. Okay, Ayun. dito po sa side na to. May mga bisita po tayo dito. Pwede pong itaas lang ang kamay. Kaway-kaway po. Yeah, Yes, yun. welcome po sa Now, First welcome Baptist po sa First Church. Baptist Hello Church. po. Ayan. Move tayo dito, Dito Ate po Vic. tayo. Ayan. Makikita natin ng Para konti tayo yan. mga model. Oo nga eh. Dito naman po. Post ka yung kaya, mga- post ka. Yan. Yung mga first-timer. First time po, nasa kamay. Hi, Yun! welcome po sa First Baptist Church. Yun. Ayan. Tama-tama, dami pala Oo nating nga. bisita. Tayo ay Nandito natutuwa. sila para sa isang play na mapapanood ngayong gabi. Ano nga bang title nun, Kuya Ep? Ang play natin ngayon ng ating Ay, title wala. is Tahanan, Tahana. Oo, Yan, bakit yung title. kaya tahanan-tahana, Kuya Ep? Sa Well, tingin mo? ito ay istorya ng isang pamilya. Malamang, ano nga ba lang pamilya to? Pamilyang Santos, Santos to. family. Teka, baka may Santos family. Ay, Diyan, hindi po ito. may Storya Santos niya. po ba dyan? Baka may family? Santos family po, hindi Wala, niyo po kasi storya baka to. hindi nila istorya to, no? Opo, katang-isip lamang Opo. po ito. Ha? Oo. Disclaimer po, this is only for display. Opo. Ayan. Etong- Tapos, sabi nga, merong tahan na. Bakit Oo. kaya tahan na? Ibig sabihin niya, sa tahanan, may iyakan, Yeah, may mga nangyayari. problema, may pagsubok. Oo. Parte talaga ng pamilya po yan. No? Oo. Normal na nagkakaroon ng tampuhan. Sa lahat Pero ng pamilya, meron talaga. may problema, Pero kailangan oo. na si settle. Kaya lang, bakit kaya nagkakaroon ng tampuhan or sama ng loob? Kasi minsan nakaka-stress yun eh. Bilang Oo. sa mga parang ano lang anak. yan, yung breakup ni Katniel, Ay, gano'n. gano'n, di ba? Updated ka. Oo, di ba? Grabe ka. Pero mas mabigat to. Mas mabigat to. Oo, mas mabigat to. Kasi wala naman sigurong break-up na mangyayari. walang breakup dito. Kaya lang, Wala. sa lahat ng pamilya, merong away, Meron. No? Sa Oo. nanay, tatay. nagtatampuhan. Yes, mga Yeah. anak, sa Oo. magulang, no? May Yan ang mga nangyayari. tampuhan, no? Yung mga... Kasi may mga reason yan bakit yan Yeah, nangyayari. bakit kaya? Siguro may mga unsettled issues sila sa past na Oo, yeah. hindi pa nila na-address. Hindi pa naaalis, Oo, o may, yung mga- may nagawang mali, Oo, o unforgiveness. may mga away. kasalanan na nagawa. Oo. Ayan, Ayan. parang nakaka-relate tayo. May mga kakilala ba tayong ganon? Pero hindi nyo rin po ito storya. Oo. Hindi nyo po ito storya. Tapos may disclaimer pa. Oo, disclaimer so, natin. sobrang galing ng mga propsmen, saka nung mga nagsulat, pati nung mga nag-act out, baka akala nila totoong-totoo yung mga Nangyayari. nakita. Oo. Hindi po. Oh, ito po ay isang istorya ginawa para makarelate tayo. Makarelate tayo. Oo, sa Oo. istorya. Ito, makikita niyo dyan, pag tinanggal natin itong ano na to, Curtain na to. curtain, maganda yung props nila. Yung sa video natin, Meron din, no? Kaya lang, di ba, may makita po kasi kayong mga pastor or deacon. ano ginagawa ng pastor? Secret. Oh. Pero hindi rin po yung totoo. Oo, hindi pa totoo. Kasi baka isipin nyo, ganun po sila. May mga deacon kasi na baka mamaya may makikita silang umiinom ng something. Pero hindi rin po totoo. Ito po yun. ay isang istorya lamang. Oo, Oo, hindi yan. po totoo yung, Oo. yung iniinom yata nila soft drinks lang. Gumagamit kasi tayo ng gumamit tayo ng mga ibang songs dito. Yeah. Nilagay lang natin para tumugma sa istorya Oo, natin. Yung mga kanta po, Yan. huwag niyo pong isipin na Opo. parang ano to. No? Hindi natin kanta to, Hindi natin ginamit kanta, lang natin. Pero ginamit natin yung mga kanta para Oh. po makarelate dun sa story. Storya natin. Ayan po. Ayan. Maganda itong story na to. Opo, kaya Kasi siguro sa dulo nito, may pag-asa. may pag-asa. May pag-asa. So Oo. towards the end, Sa lahat ng makikita problema, nyo, merong merong solution at hindi po galing sa tao yung solution. Oo. Yeah, syempre makikita natin yun mamaya. Meron pa tayong sasabihin sa kanila. Ano pa? Yung during the play po, wish lang namin o ang gusto na request natin ay Pag nag-dim yung lights, Opo. practice ng dim ng lights. Yan. Yan. Pag dumilim, nawala Yan. rin po ito. bawal po Bawal gumamit pong ng flash. Yan. Ayan. Bawal Flash po lang po. mag-flash. Pwede kumuha kayo ng video. Wag lang po kayo gagamit ng flash kasi Yeah. merong mangyayari dito na secret. Opo. Hindi mo kailangan Kailangan namin ng walang kailaw-ilaw. walang ilaw po. Opo. Opo, So, yun po. including your flash. Yun lang po ang request namin, no?
Pwede kayong kumuha ng picture, kaya lang walang flash. Remove niyo po yung flash, no? Na gagawa naman po yan sa ating mga cellphone. Ayan. Paano, handa ka na? Handa ka na rin ba? Antahanan? Malamang sila, ninenervyos. Pero yun po, by the grace of God, we are offering everything to the Lord. Kaya tinatawag natin, Si syempre, Pastor Ed para po sa Canlas, opening. para po sa opening prayer natin. Thank you very much, Ate Vic and Kuya F. Tayo pong lahat ay tumayo, please, and let's come to the Lord in prayer. We are so excited to hear, to watch everything that they have prepared. Kaya ipanalangin natin ang gabing ito that the Lord will speak to us in a very personal way. Lord, we thank you so much, Panginoon. We believe that you are the only solution, Panginoon, na meron kami sa aming life, sa aming family, and everything na aming pinagdaraanan. We declare, Father, na itong event na ito is for you and for your glory. At dalangin namin, Panginoon, that in whatever intention na nais namin, Panginoon, to convey a message to our visitors tonight, we pray, Father, that through your Holy Spirit, you will speak to them in a very personal way. We are entrusting to you, Lord, everything. At inihiling namin, Panginoon, that through this evening, Panginoon, ay patuloy kaming makonfront ng iyong grace sa aming life. We thank you and honor you in Jesus' name. And everyone would say, Amen. Okay. Stop. Look around. What do you see? Confusion or clarity? Despair or hope? Darkness or light? Chaos or peace? Pain or joy? Defeat or victory? Evil or goodness? Death or life? There is a world of sights and sounds determined to distort reality. It shows us war, sickness, unrest. And yet, here you are, drawing breath, bones molded by the hands of a creator, a heart of emotions burning for truth, a spirit in the likeness of the artist that paints the skies with stars and speaks every living thing into existence. And here you are.
iba, ito'y lugar ng kapayapaan. Para sa iba, ito'y tulungan at buhay. At para sa iba, ito'y buok ng pagtanggap sa hirap at sa ginhawa. Sa gabing ito, sama-sama nating kilalanin ang isang pangkaraniwang pamilya at tunghayan ang kanilang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Sa pagluhat pagtahan, sa pananampalataya, sa pag-asa, at sa paghahanap ng kahulugan ng tahanan. Halina't sumama at tayo'y pumasok sa tahanan. Hello mga sis! Grabe! Ang dami nating items for today! Grabe, matutuwa kayo ngayon. Kaya please, share the link mga Bel, mga Mars, mga Sisi, at mga sexing kagaya ko! Ayan! Oh, alam niyo po, napakamura ng aking items ngayon, kaya wag na kayong magdalawang isip. I-share na sa mga besi dyan. Nang sa gayon ay ma-enjoy din nila. Tigilan na ang pag-iyak kay Katniel. Hayaan mo na sila mga besh. Umorder na kayo, mag-mine kayo. Okay po, eto na po! Ang ating first item. Wow! Pack na pack to! Tingnan nyo naman. Ahoo! Ewan ko lang kung iwanan ka pa neto ha. Oh, mga be, tingnan mo. Ang ganda nito. Mag-message lang po, mag-comment lang kayo. Mine, 150 lang po ito ha. Mine, red. Okay, mine, red. Okay, 150 lang po ito. Unahan na mga besh. Okay, ready, go! Grabe, ewan ko lang kung iwanan kayo nito. Ayan po, para lang po sa reminder, ito po ay Gcash only. Okay po, Gcash payment only po ito. Okay po. Ayun. Wow. Ayan, sige po. Paunahan na lang po. Pa-screenshot. Paunahan na lang po. Sige po. Ayan, ayan, ayan. Buong araw ka nandito. Wala pang pagkain. Baka gusto mo Kuya, Pinos. Wow, ang dami nating mo naman viewers. ka mo. Okay po. Yours na po ito, ate. Ay, Ano ma, ba? ma. Ate Ann, okay. Yours na po ito. Thank you po. Pasanda lang po ng screenshot. Thank you. Mag-aalas 7 na po. Baka parating na yun si Papa. Ay, oo nga pala. At dahil dyan, magpapaalam muna kami. Salamat sa mga nanood ngayon. Mamaya po, promise, I will see you. Okay po, 7 p.m. po tayo mamaya. Okay po, mag-aasikaso muna ako sa mister nang hindi ako mabungangaan. Bye-bye! Okay, tara. Linisin muna natin to, anak. Ano ba naman tong bahay na ito? Puro kalat. Ay, nandiyan ka na pala. Ang bihira naman. O daw, saan ka na naman galing? Mag-ready ka na muna ng pagkain. Saglit Ako lang nang na. bahala dito. Sige na, saglit lang po. Pasagot-sagot ka palang ganyan. Kala mo may patutunguhan yung pinaggagawa mo ah. Kuya Warren, tulungan mo naman ako maghain dito. Kaya mo yan. Ano, di lang naman Ito ikaw talagang mga to, makain. ayaw na lang magtulungan. Ay, naku. Hoy, sitigil nga kayo. Puro na lang reklamo ng reklamo. Naku, ano ba naman to? Pagod ka na galing sa trabaho, puro ganito paabutan mo. Ay, nako, talaga naman. Ano ba So, yan? tigil-tigilan mo yung kakauwi mo ng gabi ha. Ayan na. Wow. Okay, pa. Warren, kainan na tayo. Dito na tayo, bilis. Naku, napakasaya ko ngayon. Ang dami kong viewers. Grabe. Upo ka na dyan. Ang grabe talaga. Ay, Oh, ano to? Sardinas na naman? Baka matubuhan na tayong kaliskis dyan. hayaan mo na. Laman Puro tiyan. yan na yan. Laman tiyan din naman yan. Nabisi kasi ako kanina dahil nga sa online ko. Laman Hayaan mo. Bukas. Ipagluluto ko kayo ng... Hulaan ko ba? Chicken inasal? Narinig ko na yan last week eh. Kaya ba yan this Pa, week? nandito na ako. Ito na, may dala na ako lechon man. Oy, yan kasi napaka-negatibong Sige na, bata. Gracia, halika dito. Ito na, Ayan sandali. Ayan na, bilis. Ay. Gutom na gutom. Ang dami ng viewers. May Baka lechon yung pa. nag-ano ka kanina. Wow. Ayun na, buksan mo na. Amoy nga. Tunay ba to? Nagagawa, puro... Siyempre to. Kakaluto. Hoy, Ay, brownout ba? Walang ilaw. Pambira naman, brownout naman oh. hala. Mary Jane, tingnan mo nga. Oh, saglit Kung lang. may kuryente dyan sa kapitbahay, tingnan mo kung may ilaw. Hala. Oh. Ano ba yan? May ilaw naman po sa Mag-online kapitbahay. pa Oh, naman may ilaw ako. naman ah. Ma, di ba binigay ko sa rin pambayad ng kuryente? Ay, oo nga. Nagkulang kasi ako sa items ko, kaya hiniram ko muna. Babayaran ko rin naman. Nakalimutan ko. Oo.
Ano ba man, Gina? Kung ano pinag-aatupag mo, pati pagkain natin, di mo masikaso. Pambirang buhay to. Wag Ano ka ba na problema kumuha, mo? wala Kanina nang ka pa eh. kuryente. Aba! Pagdating mo, galit ka na. Ano ba? Sige, Madaming taon, dinanas na kalupitan mula sa aking ama. Suntok, sipa, at tadyak. Kasalanan ko ba? Kumabuno ng galit! Ang puso ko! Ako si Cesar. Ito ang malupit na karanasan ng aking buhay. Nay, nandito na po ako. Tay, bakit po? Ano sabi mo? Ano ba sabi ko? Ayaw ko na maingay! Tay, bakit po? Bakit? Di ba sinabi ko sa'yo? Ay! Sa bahay na ito. Itong bahay na to, ang kinakain ko dito, kung hindi lamig, tira-tira. Hindi lang yun. Ang utang natin, patong-patong, ang dami-dami ng naniningil. Ikaw, kayong lahat, puro kayo walang silbi sa bahay na to. Tapos, isang ka lang darating, ang ingay-ingay mo pa! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko nang maingay dito. Sa bahay na to. Nandito ako. Ayoko nang maingay. Sorry na po. Aray, aray, tay. Aray, tay. Walang kwenta. Sorry, tay. Walang kwentang buhay. Sa'yo? Sama ng panaginip ko, pre. Oh, panaginip lang yan. Tara, kain na lang natin. Sige, tara. Kain tayo. Meron ba kayong adobo? Wala po. Meron ba kayong bulalo? Opo po. Meron bang kahit na ano? Wala. Wala. Hoy! Wala na bang mao? Wala na bang ma-order? Ma-order. Hoy! Meron ng menu. Wala namang ma-order. Oh, waiter. Sana naman may siopaw man lamang o burger. Pa-order. 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 Waiter na guwapito, ano bang meron dito? Waiter na guwapito, meron bang chicken mami? Longsi, tosi at tapsi, pansit, lugaw at lomi, tokwat, baboy, pares, beef
talaga ako. Pasensya na po, sir. Wala po talaga eh. Ay, sino ba to? Pwede naman siguro bumili sa iba. Grabe, nakakaawa naman yung mga staff. Ano bang klase ka rin dito? Magsarado na lang kayo ng pasensya. Bang pinagsasabihan ko tong... Excuse me, kuya, tama niya. Hindi naman po siguro tama na pagsigawan niyo yung mga staff. Ubus na eh. Sold out na. Wala na tayong magagawa. Oo nga, pasensya na. Huwag ka sana humingi ng pasensya. Bro, pasensya na. Bro, pasensya. Hindi na po mauulit. Pasensya na po. Okay ito mong isa, ang lakas mo sa akin. Pag sabi mo na sa akin, nakalma na agad ako, may akong pasensya. Bibili kami ba sa pagkain? Gusto mo samahan natin sa may isang karandila doon? Samahan kita. Baka naman magsisigaw ka na naman ulit. Promise, hindi ako sisigaw. Kalmado na ako. Nakakaya naman, no? Sa magandang dilag na kung magwawala pa ako. Tara. Sige, huwag na naman ako. Alam mo kung sino problema dito? Ilaw. Ha? Ikaw! Wala kang tigil sa pangungutang! Pati pambayad ng kuryente, nagagastos mo! Simula nung bata, inggit ang nagdidikta ng aking buhay. Masama bang maghangad ng sobra? Gusto ko lang namang maranasan na magkaroon ng mga bagay na mayroon sila. Ako si Gina at ito ang aking kwento. Uy, Gina! Tara, kantin tayo. Ikaw na. Kasi, ganito na lang. Samahan mo ko bumili dun sa kantin, tapos, dun na lang tayo kumain. Sige. Patingin, di naman makabili. Patingin, di makapanood ng sine. Walang ibang pera, kundi pamasahe. Nakayanan ko lang pambili ng 2 yosi. Paamoy-amoy, di naman makakain. Busog na sa tubig, gutom ay lilipas din. Patuloy ang laboy, walang iisipin. Kailangang magsaya, kailangang magpahangin. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Wow, ang ganda-ganda naman ang ipit mo, Suzy. Saan mo ba nabili yan? Ito, ano lang, pasalubong ng mama ko galing Japan. Wow! Hindi pala yung basta-basta. Sana, magkaroon lang yan. Kain na lang tayo. Mabuti pa si Suzy, puro magaganda ang gamit. Tapos nakakabili rin siya ng mga gusto niya. Gusto ko rin ng ganon. Kailan kaya? Oh, talaga? Oo, nakakatuwa ka eh. Bakit naman? May
Teka, bago tayo umalis, pa-picture naman eh. Ay! Ano? Uy, ang ganda naman ng cellphone mo. Oh, ang ginawa ng camera. Magkano bili mo dito? Saan mo nabili? Grabe naman mo. Ano ka ba? Bigyan lang sa akin yan. Wow, grabe. Ang ganda. Blessing. Sana may magbili din sa akin. Sana makabila ako ng ganyan. Oo naman. Smile po kayo, smile. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Wow, ay tunay na. Ang ganda talaga. Ang linaw-linaw. Bibigyan ako niyan. Gusto ko bumili ng ganito. Ang ganda talaga. Naku, maghahanap nga ako ng mapagbibilhan ng second hand. Kahit second hand na lang, okay na ako dun. Ay, saan ko na ilagay yun? Yes! Finally! Woo! Nakita din kita. Magkano na ba to? Tessie, tao po! Tessie? Tao po! Oy, Gina! Napadaan ka? Kamusta ka na? Halika, pasok ka muna. Oy, bakit ka nga pala napadaan? Magbabayad ka na ba ng utang? Eto na nga, manghihiram nga ulit sana ako sa'yo kasi kailangan ko talaga. Ha? Ano nangyari doon sa una mong inutang? Parang napapadalas na yata. Akala ko pa naman magbabayad ka na doon sa una mong utang. Nanay, kasi kanina si Aling Ruby. Na-short na naman ako. Kailangan lang talaga. Nahihiya rin talaga ako sa lumapit na kasi nga may utang pa ako. Kaya lang, wala talaga eh. Wala na kami pambili ng pagkain. Kaya, sige, pahihiramin kita. Pero last na to ha, final na to kasi alam mo sa totoo lang, nahihirapan na rin kami sa gastusin. Ano ba yung pera ko? ay talaga? Salamat. Eto, 3,000. Pero last na yan, ha? Alam mo naman ang buhay ngayon, mahirap. Salamat. Oh, last na talaga to. Salamat. Mabayaran kita pag Sige. nagpapatuloy yung pera ko. Salamat. Mabuti na lang. Ayun ako. Kaya, ako din ko na. Bahala na. Kumain. Wala mo lang kuryente. Ano? Nakita ka? Bakit? Magpaliwanag ka! Kung malaki ang binibigay mo sa akin, hindi na ako mag-online. Akala mo kung sino ka? Bakit? Akala mo kung sino ka? Talaga? Bare-bare lang kinikita mo ah! Bakit? Talaga naman eh. Kung malaki. Di ba kayo napapagod? Pagod na kami nila ate at kuya, oh. Ano, puro na lang kayo sigawan? Puro na lang away? Ang tatay mo kasi. Hindi. Ako na naman tinuturo mo? Aalis mo na kayo. Ayoko Mary na Jane! kayo. Uy, Ayoko dito! na kayo kasama. Dito ka na, anak! Mary Jane! Sa likod ng aking mga achievements, matataas na grado at masasayang ngiti. Lungkot at kawalang pag-asa ang aking hinaharap sa pang-araw-araw. Ako si Mary Jane at ito ang aking sikreto. And that concludes our lesson for today. By the way, hawak ko na yung mga results sa ating last exam. So, paki-distribute na lang, guys. Uy, perfect si Mary Jane. Grabe naman, Mary Jane. Dapat sinare mo yung katalinuhan mo sa amin. Oo nga, hirap na hirap kami. Chicken lang pala sa'yo. Ano pa? Tingnan mo naman yung score ko. Ako na to eh, syempre. Grabe naman ako. Mayabang naman. Ay.
Okay, class, that's all for today. Class dismissed. Have a great weekend. O anak, kamusta ang school? Okay lang naman po. Yung gawain niyo sa school, kamusta? May mga exam ba kayo? Opo, Nay. Nakuha ko nga po yung exam ko po. Tinan mo score ko na. 100. Wow! Ang galing naman ng mama ko! Manang-mana ka talaga sa akin. Ganyan din ako nung nag-aaral ako. Pero anak, gusto ko sabihin sa'yo, ha? Huwag mo masyado estresan yung pag-aaral mo kasi bata ka pa naman. Enjoy mo lang din. Mag-aaral ka mabuti pero, enjoy mo lang para hindi ka masyadong ma-stress. Yes naman, Ma. Salamat po. I'm so proud of you. Thank you. Drop it to the flow, drop it to the flow then. Lali. Uy, ang daming views ng ating video. Grabe. Ang dami rin comment. Ay, naku. Sinama lang natin si Mary Jane. Naku. Grabe. Famous na ba tayo nun? Hala. Uy, Mary Jane, halika dito. Dali. Chikahan tayo. Ano yan? Ito. Uy, upo ka dyan. Upo ka, dali. Upo ka. Uy, tignan mo, Mary Jane, no? Sinama ka lang namin sa video. Ang dami na agad views and comments. Sana all! Sana all! Ano oras nga ba uwi daw siya, no? Si Grace? Malilate daw siya ng uwi ngayon. Kaya mauna tayo kumain. Si Warren, nag-basketball na naman ba yun? Ay nako, sabi ng mga kaibigan niya, umiinom na raw yung batang yan. Pupunta ko nga yung batang yan. Ay nako, Cesar, kumain ka muna nga. Pagdating niya sa kami kumprontahin. Sige, pag yan natulad siya sa lolo niya talaga. Kaya ikaw anak, mag-aral kang mabuti ha, huwag kang gagaya sa kapatid mo. Opo, Nay. Hello po, nandito po si Sir De La Cruz. Magandang hapon po, Mrs. Kayo po ba ang mother ni Princess Mary Jane Santos? Yes po, sir. Sige po, maupo po kayo. Sir, may problema po ba sa anak ko? Bakit niyo po ako napatawag? Alam nyo kasi, Mrs., no, si Mary Jane ay isang matalino at masipag na bata in terms sa kanyang academics, no? Kaso, recently, napapansin ko na bumababa ang kanyang score at academic performance. Wala. Oo nga. Baka po meron siyang pinagdadaanan na hindi natin alam. Kadalasan po kasi sa mga estudyante, sa bahay po, madalas nagsisimula ang problema. Pero wala namang sa kanya, wala namang yatang problema sa bahay. Ay, hindi po natin alam yan, Mrs. Sige sir, salamat po sa pagpapaalam sa akin yung sitwasyon ng anak ko. Kakausapin ko na lang po siya mamaya sa bahay. Sige po. Sige sir. Thank you po. Kain na tayo. O anak, okay ka lang ba? Kinausap ako ng advisor mo kanina. Ilang linggo ka na raw nahihirapan sa school. May problema ka bang pinagdaraanan ngayon? Pwede bang sagutin mo ako? Nag-aalala na kami sa sitwasyon mo ngayon. Princess, hindi tama yung ganyan. Pag may problema ka, sabihin mo sa amin. Kami dapat yung nakakaalam. Hindi yung namumroblema na kami. Nag-aalala kami sa iyo. Princess, ano ba? Sumagot ka naman! Princess! Ma, hindi ko nga alam, Ma. Hindi ko maintindihan ano nararamdaman ko. Paano ko ba ipapaliwanag sa inyo? Hindi ko din alam. Hindi ko naman kasalanan, May. Ang hirap-hirap. Ang hirap ng nararamdaman ko pero hindi ko mapaliwanag sa inyo. Alam kong mahal niyo ako, Ma, pero hindi ko maramdaman talaga, Ma. I'm sorry, pero wala. Hindi ko alam nararamdaman ko. Nasasaktan na din ako. Nahihirapan na din ako. Na! Sorry. Hindi ko talaga maintindihan. Sorry.
Kita mo? Kung anong klaseng ina ka? Oh, ako na lang ang Ano ba? sinabi mo? Ako na lang Away na naman! Kaya nakakatamad lang umuwi sa bahay na to eh! Isa ka ba? Ako! Ano Tumigil ako? ka. Bastos ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Lumayas ka dito! Tumigil ka! Ewan ko sa'yo! Makapag-inom na nga lang! Masama bang maghangad ng takas mula sa sakit at hirap ng realidad? Gusto ko lang namang Gusto ko lang namang mailabas na ang sakit nang tuluyan ang mawala ang bigat ng loob ko. Ako si Warren at ito ang kwento ng pagkalulong ko sa alak. Warren, ano ba? Kanina ka pa dyan ah. Tinggal ba? Tara, gig. Grabe ka talaga itumira ng dress. Champion na lang tayo. Champa lang. Check na natin yan. Sige, ako nag-iinom. Baka magalit pa girlfriend. Ako, mamaya natin yung pag-usapan. Laro muna tayo. Nice game. Ba't ganon? Di ko talaga magets eh. Di ko alam kung may nagawa ba akong mali. Napabayaan ko ba siya? Kasi bigla niya lang ako iniwan. Parang wala lang sa kanya yung pinagsamahan namin dalawa. Naintindihan ka sa pre. Minsan talaga sa buhay natin, may naglalakong tao. Kaya expect mo na nag-iba ang higit ng ako. Okay lang yan pre, minsan lang naman to eh. Hindi lang naman to yung pang-celebrate natin sa pagkapanalo natin sa basketball eh. Ito din yung magiging way para malabas mo yung naramdaman ng puso. Kaya Warren, shot mo na to. Oh, shot! Shot yan! Shot yan! Wawa naman yung tropa natin. Broken yung tropa natin. Shot mo na! Nag-iisipan pa ba yan? Shot! Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin
Warren! Ano nangyari sa'yo, Warren? Ano ka dyan? Ang ginagawa ko sa buhay, parang tulungan mo naman ako. Tayo natin si Warren. Ay, ano bang ginagawa mo? Umayos ka, pare. Anong ginagawa mo? Pre, alam ko mahirap, pero itigil mo na yan. Kasi nakaka-apekto yan sa paglalaro natin. Ano ba? Huwag mo akong pakialaman. Di ba kayo nagturo sa akin mag-inom? Tapos sasabihan niyo akong ganyan? Sorry pare kung naimbitahan ka namin dati mag-inom, pero tagal mo na kasi hindi napasok eh. Baka ma-drop ka na yan. Wala na akong pakialam sa pag-aaral. Pare, bahala kayo. Anong amoy yan? Parang... Nagiinom ka ba? Mukunting na ng ganyan. Sumagot ka na maayos. Nagiinom ka ba? Eh ano naman kung nag-inom ako? Huwag kayong umasta na parang may paki kayo sa akin. Kasi simula pa lang, wala na talaga. Aba! Hoy! Huwag mo kong tinatalikuran ha. Tigil-tigilan mo yung pananalita mo yan. Ano? Saan mo nakuha yung galing mo yan? Sa mga barkada mo? O sa girlfriend mo? Huwag niyong madamay-damay si ano dito. Kasi wala na kami. Isa na lang. Akala mo may mararating yung pinagkakagawa mo? Kung alam mo lang, yan lolo mo kung anong pinaggagawa pag nakakainom. Gustong bata ka. Tama na! Tama na! Ay, tama ko lang ano? Ha? Ikaw ang dahilan! Masabuti ka nga ma! Hindi na magkakaganyan! Ay, si Tudora ka! Ay, ikaw! Kaya mo nga yan si Mama. Binigay ko na yung pambayad ng kuryente, hindi pa binayad. Aba! Siyempre yung kuryente. Sumasagot ka na, ha? Nananumambat ka na! Nalalapat ka na! Ako si Grace, ngunit madalas ay parang hangin lang sa tahalang ito. Hindi niyo ba ako nakikita? Pansinin niyo naman yung mga sakripisyo ko. Simple lang naman ang gusto ko. At ito ang aking kwento. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Maghahawak ang aking kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na Love, may problema ba tayo? Ha? Wala. Saan man galing yung tanong na yan? Ay, Ma. Anong nangyari sa lakad mo? Ayun, Ma. Tanggap na kasi pinag-applyan ko. Mabuti naman. Nang makatulong ka na dito sa bahay. Abay, hirap na ako mag-budget palagi. Kailan ka magsisimula? Depende pa, Ma. Kung kailan ko makukumpleto yung requirements ko, doon pa lang ako makakasimula. Basta, tandaan mo, wag na wag mong gagastusin yung unang sweldo mo. Sa akin na yun, ha? Ipangako ko na kasi yun sa kapatid mo na sa unang sweldo mo, bibili ko siya ng cellphone. Kasi nga,
Champion siya eh. Okay? Si Mama, pinangako agad kay Warren, wala pa nga akong sweldo. Wala pa nga rin akong pera pang requirements. Eh, magkano na naman ba yan? Diba, binigyan na kita ng pera nung nag-graduate ka, tapos yung pang-apply mo, binigay ko na rin sa'yo. Eh, saan mo nilagay yun? Yan ang mahirap sa'yo, gastos ka ng gastos eh. Kala mo naman kasi mayaman ka. Baka hindi mo alam, naghihirap na kami dito. Sige na, Ma. Papa na lang ako ihirap. Sumaon ka na naman. Kapagaling. Ano ba yung service? Hanggang na ako sa pinag-a-applyan. Ba naman, hanggang mahal ka sa akin, ha? Ba't malungkot ka? Pagod lang. Dami kong nilakad. Dami kong pinuntahan. Saan ako pumasok para magbigay ng resume. Hindi na-appreciate ni Mama, di ba? Bakit ano naman ba sabi ng nanay mo sa'yo? Mama pa, wala pa akong sweldo. Kasi nga, kakatanggap ko pa lang. Sabi, uwi mo ng sweldo mo para kay Warren yan. Bumili cellphone. Alam mo kung bakit? Nag-champion sa basketball. Alam mo naman yung nanay mong yan. Walang makakapigil talaga sa bunganga niyan. Wala eh. Magagawa ko, di ba? Tangin mo ako, wow. Kung bahala sa'yo. Diyos ka talaga. Kaya favorite kita eh. Oo, okay. Hindi kasi parang wala ka sarili. Sorry. Pagod lang ang kakain ng trabaho. Yun nga, itatanong ko sana. Since nakagraduate ka na, baka pwede na tayo magsama. Then matagal na rin tayo. Tingnan mo to. Bagay na bagay ito sa'yo. Ha? Magsama? Joke ba yan? Siyempre hindi. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ka nandito kung mahal kita. Alam mo yung mahal kita. Mga naiisip. O yun naman pala eh. Kasal na tayo. Ayoko nga. Alam mo naman responsible ko sa pamilya ko, di ba? Hindi pa nga ako ready. Hanggang kailan kita antayin? Kailan ka magiging ready para sa akin? Tapusin na lang natin to. Hindi ko rin makarin bigay yung hinihingi mo eh. Dami ko pang responsibility sa pamilya ko. Sorry. Magandang hapon, Pastor. Uy, JL, magandang hapon din naman. Kumusta? Tamang-tama, Pastor. Gusto po sana akong i-share. Kailangan ko po ng advice. Ganun ba? Tara, bago tayo. Lately po kasi, nag-propose po ako kay Grace. Kaso di niya po tinanggap. And mas masakit, nakipaghiwalay po siya sa akin. Sabi niya, mahal niya po ako. Kaso marami pa po siyang responsibilidad sa pamilya niya. Ano po ang gagawin ko, Pastor? Mukhang matinding pagsisikap na yung ginagawa ni Grace. Dahil siguro sa mga responsibilities niya sa kanyang pamilya. Isang gabi nga, nagkasalubungan kami. Ako galing ako sa Tansa Mission. Tapos, mga 10 na yata ng gabi yun. Galing naman siya sa trabaho. Mukhang hapong-hapog siya. Talagang, kung titignan mo, parang pagod na. Sana naman, may paglaban niya ang pagmamahalan namin. Ganun naman pala eh. Mag-usap kayong muli. Sabihin mo sa kanya kung anong nasa loobin mo. I-reassure mo siya na nandyan ka lang para sa kanya. Alam mo, ngayon, mas higit na kailangan ni Grace ng iyong pangunawa at pagmamahal. Habang hinihintay niyo yung tamang panahon, magdalanginan, manalangin sa Panginoon. Kailan ibibigay ng Diyos yung right time para sa inyong dalawa. At habang hinihintay niyo yung time na yon, patuloy lang kayong manalangin at maging sandigan at lakas ang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat, Pastor. Salamat po sa pakikinig at sa mga payo.
Tila nawalan ng pag-asa ang mga taga-barangay Pag-asa matapos apoy ang bumungad sa kanila kaninang madaling araw. Abo na nang maabutan ng mga residente dito ang kanilang mga tahanan matapos salantahin ng sunog ang kanilang barangay. Tinatayang nasa 15 pamilya ang naapektuhan sa nasabing sunog. Ayon sa paunang investigasyon, isang napabayaang kandila ang pinagugatan ng apoy. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Pansamantalang nananatili sa mga local na evacuation center ang mga naapektuhang residente. Balik sa iyo, Ramon. Daming tanong, walang sagot, nasasaktan, di alam ang dahilan, may nakabibinging bulong, natatakot, di maintindihan, ng sugat ng puso't isipan. Manalig ng hindi maligaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan. Ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Minsan nawawalan ng loob, susuko na, tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan sa ingay ng mundo. Pangako niya'y di nagbago, tanggapin mo ng buo sa iyong puso. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan. Ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ipaglalaban ka sa gitna ng digmaan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan kahit kailan. Ililigtas ka niya. Ililigtas
Oo. Saan ba? Pagpigil mo sa akin. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyon, Ay, wala tayong natira kahit na anong sumulog. Ikaw na tuloy ako. salamat, Dito na kayo. Bakit wala tayong natira? sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Okay po, ayusin lang po natin yung pila natin. Yung pong mga kukuha ng relief Gusto ko yung goods pila. dito po sa kabila. Dito po. Yung sa food po, dito na lang po. Stay na lang po. Pakiayos lang po yung pila. Hala, Pakiayos. diba nasudugan din kayo? Anong ginagawa mo dyan? Pumila ka na dito. Sayang to, wala talagang natira sa amin. Ano? Oo sis, nasunugan din kami. Pero may Ano awa nangyari ang sa'yo? Panginoon. Makakaraos din tayo. Hoy, ano ka ba? Bakit? Hanggang dito, dinadala mo pagkamarites mo? Nagtatanong lang. Nakakaya ka eh. Ayos lang po yan. Ayos lang. Hindi nakakaya to eh. Ayan na pala si Pasto. Ay na si Pasto. Ang ginawang... Ay, basta okay lang po. Okay lang po yan. Lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Kung hindi po sana kayo busy, iimbitahan po na sana namin kayo sa worship service namin. Ano ba? Si Pastor yan, asawa niya, yung kapitbahay kung ano-ano kasing ginagawa. Hindi akilala yung sa paligid. Ako. Sana po makarating kayo bukas. Ano pa, Pastor? Alas 9 po ng gabi po. Saan po yun? Dito rin po sa church. Ano, punta tayo? Bayo siyo. Punta kayo. Sige po, para mabawas-bawasan ng sungay nito. Sige po. Sige po, tayo po'y manalangin. Dito na pa? Opo, dito na lamang po. Dito lang? Pray po tayo. Mamaya, hindi na. Sige po, pasok po kayo. Magandang gabi po. Pasok po kayo. Welcome po sa First Baptist Church. Pasok po. Pasok po. Welcome po. Opo, welcome po. Kinagagalak po namin makasama kayo sa aming worship service tonight po. Tara, Pasok po. nakakahiya naman. Naubos lahat ng damit namin. Pasok po, upo po kayo. Hala. Daldal pa rin to. Sa loob ng simbahan eh. Sige po, maraming salamat po sa Panginoon at nakasama namin kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan nyo na po bang nasambit ang mga katagang ang hirap mabuhay? O kaya,
Bakit ba ang gulo-gulo ng buhay? Gusto lang naman natin ng tahimik na tahanan. Gusto lang naman natin mabili yung mga bagay na gusto natin nang hindi na kailangang mangutang. Gusto na lang naman nating magsaya kasama ang ating mga kaibigan. Gusto lang naman natin ang kapayapaan at higit sa lahat, gusto lang naman natin magmahal at mahalin. Pero bakit parang ang hirap-hirap? Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng Bible sa Galatians 5:22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Narinig niyo ba sa binasa ang mga bagay na inyong hinihiling? Mga bagay na inyong minimithi? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Makinig kayo mga kapatid, kailanman ay hindi mo makakamit ang mga bagay na ito. Tama po ang dinig ninyo, kahit kailan, hindi po natin makakamit ang mga bagay na ito. Bakit po? Dahil po sa maling lugar at sa maling tao natin ito hinahanap. Kahit kaninong tao, hindi mo ito makikita. Walang kahit sino man ang makapagbibigay sa iyo ng mga ito. Wala po. Sapagkat walang taong perpekto. Walang taong kayang punuan ng mga pagkukulang na nararamdaman mo. Wala po. Walang taong kayang magbigay ng kapayapaan sa puso mong nagwawala sa galit. Wala kahit sino man ang kayang magbigay sa iyo ng pagmamahal na hindi nauubos at nagbibigay ng kapahingahan. Hindi man po magandang pakinggan, ngunit wala na pong pag-asa ang mundong ito. Yun po ang masamang balita. Yun ang katotohanan. Lahat po tayo ay masama dahil doon wala nang pag-asa ang mundong ito. Uulitin ko po, lahat po tayo ay masama. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Hindi po doon natatapos ang istorya. The reason we feel empty, the reason we feel confused, the reason we never seem to find a path or purpose in life, the reason you cannot find meaning sa buhay mo ngayon is because you are separated from God. Separated po. Sinasabi po ng Bible na lahat po tayo nagkasala and are therefore separated sa Panginoon po sa Ecclesiastes 7:20 and Romans 3:23. The emptiness that you feel in your hearts, do you know what's that? It is God missing from your life. We were created po to have a relationship with God, but because of our sins, we are separated from that relationship. Even worse, ang ating kasalanan po ang magiging dahilan upang tayo ay mahiwalay sa Diyos for all eternity. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay po. Pero kung meron pong bad news, meron din pong good news. Dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa ng mundong ito po, ang ating Panginoong Hesus po bumaba from heaven to earth po para muli tayong bigyan ng pag-asa. Jesus took our sin upon Himself. Jesus died in our place
taking the punishment that we deserve. 3 days later, he rose from the dead, proving his victory over sin and death. Why did he do it po? Bakit po ginawa ng Panginoon? Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him will not perish, but have everlasting life. John 3:16 po. Jesus died so that we could live. If we place our faith in Jesus, trusting His death as the payment for our sins, all our sins will be forgiven and washed away. Yung pag-ibig po, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, kaya po yung ibigay ng ating Panginoong Yesus sa atin through the Holy Spirit. Lahat ng mga ito, hindi lamang po natin siya makakamit, kundi tayo pa mismo po. Magkakaroon tayo ng kakayanan na makapagbigay sa mga tao sa paligid natin. Mga kapatid, totoo po, mahirap ang buhay. Napakahirap po. Ngunit kay Kristo po, may kagaangan. Anumang pagsubok ng ating harapin, magkakaroon po tayo ng lahat ng ito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung si Kristo po ay nasa ating mga puso. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sabi po sa Acts 16:31. God has already done all of the work. All you must do is receive in faith the salvation that God offers. Wala na po tayong kayang pwedeng gawin. Ang dapat na lang natin gawin, tanggapin yung salvation na ino-offer ng ating Panginoon. Yun lamang po, yung mga mabubuting gawa natin, hindi po tayo maliligtas ng mga iyan. Only faith in Jesus Christ can save us po. Trust in the Lord Jesus and Jesus alone as the payment for your sins. Believe in Him and you will not perish. God is offering you salvation as a gift. All you have to do is accept it. Jesus is the only way of salvation po. Wala na pong iba. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Let us bow down our heads and pray po. Before I lead you in prayer, I am going to invite everyone na nandito po to put your faith in our Lord Jesus Christ. Would you like to experience the mercies of God? If you want to accept the salvation that He offers, may I request you to please stand po. Lord, I want to experience your mercy. Kung gusto po ninyong tanggapin yung salvation na ino-offer ng Panginoon tonight, mangyari lamang po na tumayo kayo. I request you to please stand po. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Please remain standing po. Sino pa po? Meron pa po ba? Panginoon, I want to experience your mercy, Lord. Amen. Sino po? Sino pa po? Amen.
purihin po ang Diyos. Kung meron pa pong gustong maranasan yung kahabagan at biyaya ng Panginoon, amen. Mangyari lamang po na tumayo. Meron pa po ba? Amen po. Purihin ang Diyos. May I request you to come forward po, please. To come forward po dito sa harapan. And I would like to address this request para sa lahat na po. And I would like to call our pastor po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Perhaps nagtatanong po kayo ngayong gabi kung meron pang hope sa ganitong klase ng pamilya na natunghayan natin. Isang pamilya na punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng lahat ng mga negatibong bagay sa kanilang buhay. Maaring nagtatanong po kayo kung bakit nagkakaganito, bakit ganito ang nagaganap sa ating family. And perhaps tonight, nakaka-relate kayo dahil maaring sinasabi nyo, ganito ang aking pamilya. Walang kapayapaan, puro ingay. Walang pag-ibig, puro galit, puro poot. Ang tanong, meron pa bang pag-asa? Ang sagot ay ang pag-asang ito ay na kay Kristo. Anumang bagay ang gawin natin sa ating buhay ay hindi natin mariresolve ang anumang problema na meron. Ang poot, ang ating solusyon lamang dyan ay magkaroon ng pagmamahal. Ang galit, ang solusyon ay walang iba kundi ang pag-ibig. At alam natin ang lahat ng mga bagay na ito ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng kung ano paman. Ang lahat ng bagay na ito ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Hayaan po ninyo na i-quote ko ang isang verse sa Biblia na kung saan ay nagsasabi kung ano ang nagaganap sa ating buhay. At ito po ay walang iba kundi ang John chapter 10, verse 10. Sabi niya, "The thief comes only to steal, to kill, and to destroy." Ulitin natin. The thief comes, repeat, go. Only to steal, to kill, and to destroy. Perhaps nagtatanong kayo, sino yung thief na yan? Sino yung magnanakaw na yan? There are so many analogies in the Bible na nagpapatungkol kung sino ang ating totoong kaaway. Ang kaaway ng pamilyang ito na nakita natin sa ating drama ay hindi ang isa't isa. Hindi ang tatay, hindi yung tatay nung tatay, hindi yung nanay, hindi yung mga anak. Ang totoong kaaway ay walang iba kundi ang dyablo, si Satanas. Tinatawag siya ng Biblia na thief. Siya ay isang magnanakaw kasi ninanakaw niya ang lahat ng meron tayo. Ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At dahil doon, nakikita natin na lahat ng mga bagay na kung saan ay meron tayo. Nakita natin si Princess, very potential na matalinong bata. Pero anong ninakaw ng kaaway? Yung kanyang potential na maging matagumpay na estudyante at makatapos. Nakita natin bumaba ang kanyang mga grades dahil siya ay affected ng problema ng family. Si Grace, nakita natin na kahit ang kanyang relasyon sa kanyang boyfriend ay hindi naging maayos kasi ang kanyang buhay sa loob ng pamilya ay hindi maganda. Si Warren ay naging manginginom dahil nakita natin na napakabigat ng kanyang pinagdaraanan sa kanyang sambahayan. Maging ang mag-asawa. And that's why we believe that when the Bible said the thief comes, pag sinabi nating the thief comes, ibig sabihin darating siya. Maaring siya ay nandyan na sa inyong tahanan, winawasak ang inyong tahanan,
maaring siya ay nasa inyong buhay, winawasak niya ang lahat ng meron sa inyong buhay. Because His purpose is threefold. To kill. What's the next one? To kill, to steal, and to destroy lives. Lahat ng buhay na meron tayo, nais niyang wasakin. But I would like to bring to you the next part of that verse. Ang sabi niya, but He came. Who is that He? Si Jesus Christ. He came that you might have life. The devil destroys life, but He came, sabi nung pastor kanina sa ating drama, namatay siya para tayo ay mabuhay. He came that you might have life and the abundance of it. The devil would like every one of us to live a miserable life. The devil would like every one of us to live a defeated life. But Jesus came because He wants us to have life. And He wants us to have a victorious life, an abundant life that He wants you to enjoy. Tonight, I would like to invite each and every one of us to open your heart to Jesus. The Bible said, here I am, I'm standing at the door of your heart and knocks. And whoever opens the door, God will never open that. It is your responsibility to open the door of your heart for Him. The question is, are you willing to open your heart to Jesus? I stand at the door of your heart and knock. Whoever hears my voice and opens the door, Jesus said, I will come in. I'll forgive you. I'll cleanse you. I will change your miserable life into a kind of life that you want to enjoy. If that is what you want tonight, I want you to raise your hand wherever you are. Just raise your hand. Taas lang natin ang ating kamay. Is that what you want? Raise your hand, please. And just signify, Lord, I want to give my life to you. And we know that this is the very moment. I did that before. My life was so miserable before. I started drinking when I was in third year high school. I was smoking when I was in high school up to my college days until such time that I attended a session like this and a pastor spoke. I gave my heart to Jesus and God changed my life. It is indeed true that when the Lord said, I came that you might have life and the abundance of it. Can we just simply bow down our heads, please, and close our eyes? And I would like to have this second invitation. If you want this to happen in your life, you want to end the misery, you want to end the noise, you want to end all the fightings in your life, you need Jesus. You need Jesus more than anyone else. And if that is your desire, if that is what you want, I want you to make a choice and agree with God. Lord, I want to give my heart to Jesus. And for you to signify that decision, maari ba na kung saan ka man nakaupo, I'm not seeing you right now because of this light in front of me. Pwede ka bang tumayo at sabihin mo, Lord, I want to give my life to you. Nasaan ka man? Could you please stand up, please? Meron ba? Anyone from this side and this side, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede bang tumayo ka, please? Pwede kayong tumayo ng iyong kaibigan or your group. Pwede ba tayong tumayo, please? Kung gusto nating tanggapin si Jesus sa ating puso at papasukin siya. Meron ba? Kung yan ang nais mo, pwede ka bang tumayo, please? Come on. Just stand up for Jesus. Thank you very much. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus. Meron pa ba? Just stand up for Jesus. This is something that you will never regret. And we believe na yung decision mo na ito, in accepting Jesus in your heart, you have nothing to lose.
but you have everything to gain. Meron pa ba? Just stand up where you are and tell, Lord, I want to receive you. I want to offer my life to you. Kasi binigay mo yung buhay mo sa akin at gusto ko ding ibigay sa iyo ang aking buhay. And to experience that about life. Let's go to the Lord in prayer. Please repeat after me. Lord Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat dahil kahit makasalanan ako, ay minahal mo ako. Namatay ka sa krus para sa akin. At ngayong gabi, binubuksan ko ang aking puso upang papasukin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na hatid mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang verse na lang. Sabi niya, He who has the Son of God in his heart, ang sino man daw ang may Jesus sa kanyang puso, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sino mang tao na walang Jesus sa kanyang puso, ay walang buhay na walang hanggan. Dahil ngayong gabi, tinanggap mo si Jesus, anong meron ka? Buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon sa atin. God bless you. Live your life, Jesus. Habang napagdapat pagbukulan ng habang wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang sanang mananubos ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y
Ikaw ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Inakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ikaw, ano ba ang tahanan? Ang tahanan ba ay isang lugar? O isang bagay? O isang kanlungan ng pagpapatawad? At pagbitaw ng mga galit mula sa nakaraan? Ang tahanan ba ay nasusukat sa dami ng material na bagay na laman nito o sa bawat karakter ng tao sa loob nito? Ang tahanan ba'y isang lugar ng kapayapaan kung saan ng bawat isa ay bukas sa kanyang kahinaan o kung saan at silid ay puno ng pagtanggap? Ito ba ay lugar kung saan gusto mong uwian at balikan pagkatapos ng lahat ng pagkabigo? O ang tahanan ba ay isang lugar kung saan ika'y papakinggan at magbibigay kanlinga at kanlungan para sa pagod at mabigat mong kalooban?
Ikaw, sino ka man sa iyong tahanan, anak, kapatid, magulang, o ano ka man, isa lang ang sigurado. Ang Ang kaligtasan, ang pagpapatawad, ang at pagpatanggap at pagtahan ng bawat isa ay na kay Jesucristo lamang. Gupag. Kumusta na ba? Warren, kumusta na yung basketball nyo? May iba di bagong bandiga? Wala pa nga po eh. Hihintay pa rin nga eh. Pero okay naman pa. Pag naglalaro kami, parang feeling ko, any liga na sasalihan namin, champion kami. Galing-galing talaga ng anak ko. Uy, sabi ng mana yan, ha? Talaga ba? Magkakabasketball ka ba? Hindi naman eh. Hindi ko nga napanood yan. Talaga ko. Talaga mama nyo, pala joker. Kamusta naman, Mary Jane? Kamusta naman sa school? Okay naman. Busy lang masyado, dami events eh. Kaya mo yan, anak ko. Siyempre ako pa. Kita nga, lalo kong gumaganda ngayon. Hindi na tulad ng dati, no? Diba? Manak sa nanay. Yung anak mo lang. Sinabi ko, hindi ka. Siyempre sabi nagmana yan, ano ko ba? Kaya ka na na-inlove sa akin, di ba eh? Yun naman eh. Yun pala yun. O nga pala. Sabi naman. So weird. Pwede naman pala tayo maging masaya, no? Noon pa, no? Sa bagay, ang Diyos talaga, may perfect timing. At least, napagdaanan natin, dumalang tayo. Opo. Importante doon, maayos lang natin. Na-enjoy natin ang lahat. Atin yun na lang, kulang na sa atin, no? Oo nga pala, oras ba uwi si ate? Huwag kayong maingay mamaya ha. Na-ready mo na? Opo, na. Ito na. Ay! Ready yarn. First time to, no? Para sa katang buhay natin, may pala mangyayari ito. Ate mo. Masaya na ako sa'yo. Ito na ako! Nandiyan na si ate. Kamusta? Kamusta? Wala, kamusta naman ang trabaho? Ay lang pa, ganun pa din. Kanina ka pa namin Pagod. hinihintay ito eh. Ano meron? Ikaw na lang kulang. Ikaw na lang. Saan pupunta? Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May paganyan po. Siyempre, lang ka namin eh. Naawig ako lagi nito. Wala yung pasispas. Oo nga. Alam mo, dati, akala ko noon, magiging masaya lang ako kapag marami akong pera, tapos may mga bago akong gadget. Kaya, isa rin sa pinanghihinayangan ko, no, naubos yung panahon ko kakahabol sa kasiyahan ko. Pero salamat kay Lord kasi pinakita niya sa akin kung ano ba talaga yung tunay na kasiyahan. Ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Amen. At saka pagkakaroon ng mga mababait na anak. Maganda pa. Yes! Maraming salamat ha. Sobrang na-appreciate namin yung sacrifice mo. To the point na iniwan mo pa yung boyfriend mo pala para sa amin. Salamat. Alam, mahal namin kayo. Sige, kiss mo nga ako ba? Buti na lahat ano. At ito pa. Kasi kung hindi tayo nakapagbago at hindi dumating si Lord Jesus sa buhay natin, yung kandila na yan, nakalagay sa sardinas yan. Oo nga pala te, ipanin mo na muna yung kandila. Natutulog na ulo. Oo nga. Yes! Yan. Happy birthday! Birthday! Thank you. Birthday! Sana Ano meron wish pa. mo? Wala lang. Sana palagi tayong masaya. Dapat to hindi wish. Anong declaration? Oo nga. Ganun na din yun. Bago pa lang. Palagi itong ganun. Bagong buhay na nga eh. Okay na, okay na. Ayan na. Sige, ano Kumain na tayo. Oo nga. Picture muna. Yun. Yung cellphone mo. Ay, oo nga Maganda pala. quality. Te, thank you dito sa bago kong phone. Ay, puro Talagang- basketball eh. Paano nga ulit gamitin to, te? Hindi ko pa masyadong gamay kasi Okay. bago pa eh. Basta mga ako, hindi ka na magiinom ha. Oo naman. Sana Ganyan eh. Ayan. Baliktad. Ganito, yan. Ayan, ganun pala. O, Mary Jane, ikaw na magkano dyan. ano ba ibig sabihin ng cellphone? Nakakaganda yan, ha?
Dali ka Ricky, sa ito si papa. Papa. Sorry po. Isa pa. So weird. Dahil lamang sa awa, sa habag, at sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Dahil lamang sa kanyang pagmamahal para sa atin, isinakripisyo niya ang kanyang sariling anak para pagbayaran ang ating mga kasalanan at kapihan. Lahat ito'y binuhat niya sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo'y magkaroon ng pag-asa. Pag-asa na kahit anumang pagsubok ang ating harapin, magkakaroon tayo ng pag-ibig, ng kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pag-asa kung atin lamang tatanggapin si Kristo sa ating puso. Kaya't kung kapag isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil lamang sa kanyang awa. Dahil lamang sa kanyang pagmamahal. Dahil lamang kay Jesus. Tayong mga makasalanan, tayong mga hindi karapat-dapat, ay siyang nailigtas. Dahil lamang sa kanya, si Kristo ang ating tunay na tahanan. Nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtas ay lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mo pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin
alalahanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Tahanan, Tahanna, a First Baptist Church of Cavite City Evangelical Concert, featuring the performances of the FPC Youth Blacklight Team, led by Tonette Peñarubia and Mitzi Dimapilis. Once again, the FPC Youth Blacklight Team, interpretative number, Shane Abaro. Songs of Response, Emmanuel Garcia, Arnold Socro, Deacon Alvin Te, Jay Basa, and Aimee Elauria. Songs of Response. Made possible through the FPC Multimedia Team, Deacon Mary Martinez, Tech Team Lead and Procurement, Lester Malyari, Cameraman, Scriptwriter and Music Director, Cecilyn Peñarubia, OBS, Audio and Scene Videographer, Erickson Ogot, Sound Technician and Video Editor, ZK Valerio, Lighting, Scriptwriter and Scene Director, Jeffrey Medes Tomas, Scene Director and Editor, Mitzi Dimapilis and Genesis Resilar, Scriptwriters, Sani Alarcon, Editor, and Gerardo Moya Jr., Lighting. The FPC Multimedia Team, Prop Masters and Stage Design, Prop Masters and Stage Design, Jeffrey Medes Tomas, Von Abaro, Jed Basa, RG Sakbibit, Lemuel Salomon, Alex Climaco Sr., Neil Ictiben, AJ Climaco, Kiel Resurrection, and Lawrence Ponce. Prop Masters and Stage Design. Stage Director, Tonette Peñarubia. Assistant Stage Director, Gab Candelayo. Floor Director, Minnie Te. Floor Director, Minnie Te. Once more, Floor Director, Minnie Te. Usherettes and Food Committee, Women of Faith and Church Deacons. Starring Alex Climaco Sr. as Cesar's office mate, Lemuel Salomon as Carinderia waiter, Sani Alarcon as church guitarist, John Lawrence Calma as Grace's boyfriend, Grace's boyfriend, John Lawrence Calma. Once more, Grace's boyfriend,
John Lawrence Calma. John Matthew Gulias and Jeffrey Medestomas as Warren's friends. Genesis Resilar as Teacher De La Cruz. Nerlisa Ignacio as Tessie. Vivian Guevara as Lorna. Mitzi Di Mapilis as Susie. Dana Guevara as Sam. Chris May Sakbibit, Shane Abaro, and Shane Arellano as Mary Jane's classmates. Chris Veer Sakbibit as Young Cesar. Deacon Alvin Te as Jenner, father of Cesar. And Brother Don Bernal as Pastor Jerry. And the main cast, ang Pamilya Santos. Bea Socro as Princess Mary Jane. Ina Soto as Grace. A.R. Fernandez as Warren. Lovely Joy Lupa as Gina. And Pastor Rosmond Perez as Cesar. Voiceover by yours truly, Samuel Bernal. Overall directors, Misha Martinez and Kathy Ogot. Assistant Director, Ina Soto. And Masters of Ceremony, Efri and Vic Valerio. FPC Cavite City, presided by Pastor Eduardo Canlas and Pastor Marvin Vasquez. Hello po. Ayan. Hello, Thank you good very evening. Yun. much. Before we end, Yes po, bago tayo magtapos, tawagin natin si Pastor Marvin for the closing for the closing remarks and and the closing prayer. At Pero after that, wag po kayong munang umalis kasi meron tayong ipoprovide na food para sa kanila. Silang po kayo dyan, dadalhin po sa inyong upuan. Pakipag-pray na rin, Pas. Ayan, so wala pong kuya, enjoy po natin food na pinrepare po ng ating team. So for our let's pray. Lord Heavenly Father, muli po kami po ay labis na nagagalak sa pagkakataon na binigay niyo sa bawat isa para po magsama-sama sa isang lugar na ito na pinrovide niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga taong tinalaga niyo para po makaten sa evangelistic concert na ito and play. We do pray, Panginoon, na tumatak po sa aming mga puso at isipan yung mga mensahe po na nagmumula sa inyo na ibinigay po sa amin sa pamamagitan po ng concert na ito. We also pray na kayo pong patuloy na mag-bless sa amin, sa aming pag-uwi mamaya, makarating po kami ng safe and sound sa aming mga tahanan. Mag-isa po that we are about to partake, bless it and make it a nourishment on our bodies, Panginoon, at maging sa mga nag-prepare po nito, pagpalain niyo po sila. Muli, Panginoon, sa iyo lamang po ang pinakamataas sa papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ladies and gentlemen, an evangelical concert by the First Baptist Church of Cavite City. Tahanan, tahan na. Our ministry, His legacy. Soli Deo Gloria. Okay po.
sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi